Hi guys, mga negosyo, Kasenso Familia. Magandang araw sa inyo. Kamusta po kayo? Kamusta po ang pamumuhay natin? Kamusta po ang negosyo natin? So sana sa panonood ninyo ng vlog natin ito ay maayos po lahat. Okay, pero lagi kong sinasabi, kung tayo ay may pinagdadaanan, pray lang tayo. Okay, manalig lang tayo. At sure ako, yung problema natin is maayos. Palagi kong sinasabi, minsan, akala natin, parang sa akin din, ramdam na ramdam ko yan. Minsan, pag nagpe-pray tayo, may gusto tayong, or may hinihiling tayo kay Lord, minsan sa tingin natin, parang walang reaction sa Lord, walang paramdam. Pero, kaya pala tahimik sa Lord, may mas magandang plano si Lord para sa inyo. At saka again, unahan ko na kayo, ito, experience ko ito. Minsan may mga bagay tayo na ina-expect. Minsan may mga bagay na hindi nangyayari. Minsan may mga bagay na kala mo okay na. Biglang-biglang mawawala, biglang maglalaw. Alam nyo, may mas magandang plano si Lord sa atin. Kaya nga ako, kung may mga project ako na talagang, alam nyo, sa totoo lamang, kontrata na lang yung papermahan, pinag-uusapan na namin kung paano ang payment, pinag-uusapan na namin kung kailan mag-start, then biglang-biglang, hindi matutuloy. Pero palaging sabi ko na, kung nawala itong project na malaking ito, may mas malaking project na darating. So, ganun lagi tayo. Positive lang lagi tayo, okay? So, guys, alam nyo, ako, yung tipo ng tao na napaka-busy, okay? Sa mga, sabi nga nila, sa lahat ng mga successful na tao, napakahalaga ng oras sa kanila. Okay, ulitin ko, napakahalaga ng oras sa mga successful na tao. Kaya ikaw, nanonood ngayon, kung gusto mo maging successful, dapat pahalagahan mo ang iyong oras. Ako, sanay na sanay ako dyan. Alam nyo ba guys na, ito lang may share ko lang. Alam nyo ba guys na yung mga tao ko, gumigising ng 4:30, 4:40. Ako, nakaset yung alarm ko ng 4:40. Pero 4:30, 4:20, gising na ako. Nag-shower na ako. Ready na ako talaga. 5 a.m., nagme-message na kami sa GC, sa group, saan tayo magkikita-kita. Okay, meeting tayo sa office. Alam nyo ba, nagpapamiting ako sa office, sa main office ng Adbatec CCTV ng 6 a.m. Kailangan dumating kayo ng 6 a.m. kasi kakain kami ng breakfast sa likod ng office. Pag naiwan ka, pag nahuli kayo, yung group nyo naiwan, hindi ko kayo ililibre. Alam nyo, naging mindset na nila na, pag palang may meeting sa office, sa main office ng Adbatec, kinakailangan 6 o'clock, nandun kami, or before 6 o'clock. Kasi, pag na-late sila, hindi ko sila ibabayad. Hanggang nandun kami, nakain kami. Pagkatapos kumain, bayad ako, pinababayad ko si Mama Ren. Yung naiwan na late, hindi ko na inililibre. So, mindset, kinakailangan talagang nakatatak sa utak nila, na kinakailangan maaga. And, deployment na kami na 6:20, 6:10, 6:30, deployment na yan. Punta na yan sa mga project. Pag talagang malapit lang yung project, imagine niyo 7 a.m., nag-start yung taon na, minsan nga, wala pang 7 a.m., nandun sila. Kaya nga lang, yun nga, medyo malalayo, around 8 pa rin sila, or siguro mga 9 pa nakakapag-start. Pero kung sobrang layo naman yung project, like yung mga Cavite, Quezon, Laguna, medyo malayo, ang iba naman, diretso na sila. So, again, pag-usapan natin, paano ba natin masasabi na ang oras ay mahalaga natin? O ano ba ang dapat natin gawin? Paano natin malalaman na kung talagang yung oras ba talaga ay nagagamit natin na matama? Guys, okay, mahalaga ang oras. Sa mga negosyante, napakahalaga ng oras. Dapat yung oras ay ginagamit mo sa makakatulong sa karir mo. Dapat ang oras ay ginagamit mo ng tama para mapalago mo, mapaunlad ang iyong negosyo. Kung ikaw ay late na papasok, 8 o'clock, 9 o'clock, alam nyo, ito share ko lang. Meron tayong kapwa ka-negosyo natin na kamag-anak pa nga, na nangongontrata siya before. Kami guys, 6 a.m., nagba-breakfast na kami, meeting na kami, deployment na kami ng 7 o'clock. So, nakikita ko minsan, 9 a.m., pabalik naman ako ng Lemery Taal, nakakasalubong ko yung service ng mga tao niya na truck. Nandun yung mga tao, imaginein mo, 9 a.m., samantalang yung tao namin, 2 hours lang may nagagawa na, marami nang nagawa, nakikita ko, 9 a.m., kasalubong namin, papunta pa ng site. And then, ako naman, iikot pa rin ako. Then makikita ko, dadaan naman ng 4 o'clock. So, ang tanong ko, ilang oras lang yung nagagawa nila? So, alam niyo guys, napaka-importante na kung tayo magninegosyo, okay?
pinagtitiwalaan natin yung driver, pinagtitiwalaan natin yung mga tao natin. Pero alam nyo, sabi nga nila, pag wala ang pusa, nagpa-party ang mga daga. Yan, nakakita ako ng pusa dito. So, ganun din yung mga tao natin. Tatapatin ko kayo. Masasaktan lang kayo. Marami ang tao na tayo pinagtitiwalaan. Itinuring natin na talagang hindi na ibang tao. Itinuring natin na pamilya. Guys, doon sa mga sinasabi na nila na yung mga tauhan ko, itinuturing ko silang kapamilya. Wrong. Meron pa rin, may boundaries tayo. Okay? Ako yung employer mo. Ako yung manager. Ako yung CEO. Tauhan kita. Trabaho is trabaho tayo. Outside, okay, sige, pwede. Pero sa trabaho, hindi pwedeng i-baby natin yung mga tao natin. Again, mabalik tayo dun sa oras. Kinakailangan talaga, hands-on tayo. Kinakailangan talaga, tutok tayo. Alam nyo, masasaktan lang kayo dahil magtitiwala. Then bumait. Then naging sobrang close na kayo. Then ang nangyayari, nagtatampo na sa inyo. Hindi pwedeng magtampo ang empleyado sa employer. Tandaan nyo yun. Kung tayo nagninegosyo, may dibdib tayo. Meron kang lakas ng loob na punahin. Meron kang lakas ng loob na pagsabihan. Murahin kung kinakailangan. Bigyan ng punishment. Bigyan ng penalty. Ginagawa ko yan. Pag may mga tao na sobrang palaging late. Ang ginagawa ko. 1 linggo akong walang trabaho. And then, talagang winawarning ako. Pag hindi ka nagbago, yung rate mo ay may deduction tayo. O yung rate mo, may bawas tayo. Okay, merong isa na, lang, okay. Meron tayong empleyado sa office natin sa Batangas City. Okay, sorry explain lang, no? So, hindi siya nakapasok ng araw na yun. And no show, deduction. So, may warning na, next time na mag-no show ka pa, 2 times na ng rate mo ang ibabawasan. Or, kung ano yung expenses ng daily ng ating office at yung rate mo, babawasan. Nagbawas kami ng 1 day. So, ang oras natin ay ginagamit natin sa trabaho. Guys, example ko lang sa inyo. Gigising ako ng umaga, 4:20, 4:10, check ko na agad yung Facebook ko. Baka may mga text messages, may mga message sa Messenger, at saka yung mga pages natin. Baka may mga nag-message na mga madaling araw or gabi na tulog na tayo. As much as possible, before ako pumasok, na-replyan ko ng lahat dyan. Pagdating ko ng office, kakain lang kami, short meeting before deployment. Pag na-deploy na namin, meeting ako ng mga staff ko. Ano ba yung mga dapat natin gawin pa? Ano ba yung mga project natin kinakailangan i-follow up? Then, kung may mga quotation, gagawin namin. Then, receive kami guys sa mga inquiries, ng mga kinakailangan i-ocular, site visit. Then, ako ang pumupunta kalimitan sa mga ocular. Kung kaya kailangan nyo ng CCTV or security sa business nyo, sa bahay nyo, kung saan pa man, pwede nyo kami contact yung Advatex CCTV, PM lang kayo, send nyo agad yung name, exact address, landmark, and contact number, schedule namin. Napakahalaga ng oras. Guys, ito yung medyo mahirap sa akin, napakarami na nag-i-invite sa akin ng may mga okasyon, mga birthdays, kung ano na, mga parties, mga events, guest speaker, ano pa man, umatin tayo. Pero, alam nyo, napakahirap kasi dapat nakafocus ka sa event, sa nangyayari. Ang problema, dalawa yung mobile phone natin, nag-i-ring, so may tao talaga tayo na nakareply. Minsan, kahit anong mangyari, may mga namimiss pa rin tayo. Kasi may mga iba na talagang need talaga urgent na magpa-install ng CCTV. Pero ang problema, nag-reply lang tayo, can I call you later? Nung tayo tumawag, nakakuha na rin talaga. Kaya nga, sa totoo lamang talaga, minsan hindi ko lang talaga mapahindihan. Kasi siyempre, nakakahiya. Pero kayo, ng mga nagnegosyo, ang payo ko sa inyo, kung kayo ay may negosyo, ako naman, napaka-lucky ako kasi may mga pinagtitiwalaan ako, mga staff ko na talagang kahit ibigay ko sa kanila ang cellphone, talagang pwede nilang masagot, pwede nilang ma-replyan, alam nila yung sasabihin nila. Talagang expert na sila. So, kayo na mga nagninegosyo, kinakailangan din talaga na bukod sa inyo, kinakailangan talaga guys na meron talagang tao na kayong pinagkakatiwalaan na talagang tinuruan nyo na just in case na kayo ay super busy talaga na hindi kayo makontak ng mga kliyente nyo, may mga tao na or may tao kayo na in charge na pwedeng sumagot. Guys, work smarter, not harder. Okay? Hindi naman kinakailangan talagang lahat talaga ikaw yung gumawa. Pupunta ka sa mga Alam nyo, napakahalaga ng oras. Hindi po pwedeng natanungan ng Sir, pag ba nag-install ng CCTV, kasama kayo?
Guys, ako po ay, sabi ko nga lagi, ako po ay sa sales, okay? Sa sales din, okay? Ako po yung nag-ocular, ako yung nagbibigay ng recommendation. Pero during installation, may mga tao na po ako nagagawa. Kung sobrang sipag ko, ako ang gagawa, kinabukasan, walang project. Or the following day, wala ng project. Kasi naubos na yung oras ko sa paggagawa, sa pag-asikaso. Guys, hindi mo pwedeng kayo yung manager, kayo lahat, kayo pa rin yung gagawa. Guys, maging matalino tayo. Alam niyo, kung gusto natin mag-grow yung business natin, gamitin natin yung tama yung oras natin. Hindi mo pwedeng magpakita ka lang ng sobrang sipag mo. Hindi. Maging matalino ka sa paggamit ng oras. Kaya sabi ko sa inyo, ang purpose ng video ito, dapat yung malaman na yung oras natin, gamitin natin ng tama. Kung tinatawag natin na time management. So yan lagi sinasabi ko. Pag pumunta ang tao ko sa project, 6 kayo, hiwa-hiwalay kayo. Baka magkapalit na kayo ng mukha. Kung naalala ko nga minsan So nagpa-install tayo ng, may mga staff tayo, mga tawon tayo, nagkakabit ng CCTV. Aba, bakit kayo ito umpuk-umpukan dito 6? Dito nagkakabit na konti, nagkakabit na kwentuhan. Ang biro ko nga ba, baka magkapalit-palit kayo ng mukha. Dahil dyan na kayo So, kung 6 yung tao natin, 2 dito, 2 sa loob, 2 sa kaliwang ito. So, lahat ay may ginagawa. So, kayo rin, kung kayo ay may negosyo, sabi ko sa inyo, napakahalaga ng oras natin. Kaya guys, sabi ko nga sa inyo, ako, bago tumulog, talagang linis na yung mga pages, na-replyan ko na. Yung mga pages natin, na-reply na natin. Lahat yan. Kasi sabi ko sa inyo, napakahalaga ng oras. Lalo na ko ang mga business natin, may mga tumatawag, may mga inquiries talaga. Kung hindi nyo agad nasagot yan, maaari nakapaghanap sila, nakapag-deal na sila nung tatawagin nyo. So sabi ko sa inyo, lahat yan, anumang klaseng negosyo, gamitin natin ang oras, ang tama natin, hanggat maaari, dun sa mas mabilis na panahon. At sabi ko nga sa inyo, don't work harder, work smarter. Napakalaki ng palayan mo. Ang business mo is about, yun nga, palayan kang malaki. Hindi naman ikaw po pwede lang mag-araro o magtanim. Hindi naman po pwede gumamit ka ng mga makinarya, gumamit ka ng tao, bumayad ka, may mas mabilis ka pa magagawa. Or mas mabilis, matatapos taniman, mas mabilis yung harvest. So kaya ang payo ko, sa mga, ulitin ko lang sa mga taong negosyante, sa mga taong successful, napaka-importante ng oras. May mga alam ako na talagang, kaya ako guys, kung makikita nyo, may mga pupuntahan din naman tayong mga parties, pero hindi tayo nagtatagal. Maximum 1 hour na lang siguro. Sandali lang tayo doon, then balik na tayo. Kasi hindi ako po pwedeng mag-accept, or actually sabihin ko mag-accept, mag-spend ng matagal na oras sa isang area dahil may mga negosyo tayo na hinahawakan. Kaya kayo na nanonood dito, kung gusto nyo maging successful, kung gusto nyo maging maayos ang negosyo ninyo, yung negosyo nyo, i-focus nyo, sabi nga, time management. Kinakailangan i-manage nyo yung time nyo ng maayos. Ang mga tao, alam nila anong oras sila pupunta, anong oras sila kung maaaring makauwi. Kinakailangan, ako palagi sinasabi, pag pumunta tayo ng project, ang target natin, ang purpose natin, matapos ang project, mabayaran tayo. Hindi po pwedeng pumunta lang tayo doon basta gumawa. Wala tayong target, wala tayong ano bang plano natin dito sa business, sa project na ito. Wala na katapusan. Pasok lang kayo ng pasok. So, ako, napaka-strict ako sa time. Kasi sabi ko sa inyo, time is talagang, ang time, napaka-importante yan sa buhay natin at sa negosyo natin. Kasi nga, wala naman talagang rewind. Baka dumating yung time na sa kakapapabaya mo ng oras sa iyong negosyo, sa iyong sarili, na mag-focus sa bumagsak yung negosyo mo at sasabihin mo, sayang pala. Sana pala ay nakapag-focus. Ang purpose po ng Negosyo Philippines, ito po ay para makatulong sa mga tao na magninegosyo at nagpaplanong magnegosyo. Hindi rin lahat puro talaga about business, but yung mga tips, suggestions, yung mga na-experience natin na makakatulong sa pag-asenso ng ating negosyo. So mga kanegosyo, ka-asenso, sana naging helpful ito. Sana kahit papano may makatiting kayo na nakuha, na naging aral. Ito naman, kung sa tingin nyo na pwedeng makatulong sa ibang tao na nagninegosyo rin or business-minded, share naman natin kasi para na rin tayong nag-share ng blessings. So mga kanegosyo, kasi sa pamilya, maraming salamat po. God bless, keep safe po, at sabay-sabay po tayong umasenso. Bye-bye po.